Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Tiwalang Malacanang sa patuloy na paglago ng kita ng bansa mula sa turismo sa mga susunod na buwan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nalagpasan ng Department of Tourism nitong Enero ngayong taon ang tourism revenue bago ang COVID-19 pandemic. Ito ay matapos umabot ang kita ng gobyerno sa $1.1 billion o 65.3 billion pesos. Mahigit 1.16 million na bisita naman ang dumalaw sa bansa noong Enero at Pebrero. Ayon kay Castro, epekto ito ng mas pinahusay na proseso ng immigration, gayon din ang mas ligtas at tahimik na sitwasyon sa bansa. Ibig sabihin, anya ay hindi natatakot ang mga turista na pumunta sa Pilipinas. Iginiit ng Department of Foreign Affairs na ang Pilipinas ay kumikilos sa South China Sea batay sa pambansang interes at kapakanan ng mga Pilipino. Inalmahan ng DFA ang pahayag ni Chinese Foreign Minister Wang Yi na ang mga insidente sa South China Sea ay palabas sa teatro sa direksyon ng ibang bansa, kung saan isang chess piece lang ang Pilipinas na balang araw ay itatapon. Sa isang pahayag, sinabi ng DFA na dapat kilalanin ng China ang Pilipinas bilang malaya at soberanyang bansa. Anya, hindi maitatago ang totoong isyu na hindi pagkilala ng China sa pandaigdigang batas at epekto ng marahas at iligal na panghihimasok nito sa karagatan at mga komunidad ng bansa. Kasabay nito, hinimok ng DFA ang iba pang bansa na umiwas sa anumang kilos o salita na makakapagpalala sa tensyon sa riyon. Sa kabila ng pagpabor sa Pilipinas ng UNCLOS at 2016 Arbitral Award, patuloy ang pag-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas. Paniwala naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro III na kikilos ang mga kaalyado ng Pilipinas kung patuloy na haharangin ng China ang kalayaang maglakbay sa riyon. Kumpiyansa ang pag-asa na hindi magiging kasing init ng kasagsagan ng El Nino noong 2024 ang paparating na tag-init ngayong taon. Ayon kay Pag-asa Assistant Weather Services Chief Annalisa Solis, hindi magiging kasing init ang temperatura noong nakarang taon ang mararanasan ngayong dry season, lalo na't walang mararanasang matinding epekto ng El Nino. Nilinaw ni Solis na hindi pa idinedeklara ang pagpasok ng summer kahit na umiinit na ang panahon. Bukod dito, nagbabala siya na posibleng makaranas ang bansa ng heat index na nasa 48 hanggang 50 degrees Celsius, lalo na bandang katapusan ng Abril hanggang simula ng Mayo. Posible namang umakyat ng hanggang 52 degrees ang heat index pero hindi ito magiging malawakan kumpara noong nakarang taon at mararanasan lang sa iilang pagkakataon. Naitala ng World Meteorological Organization na ang 2024 ang pinakamainit na taon. Ito rin ang pinakamainit na taong naitala ng Pag-asa simula nang mag-monitor ito sa lagay ng panahon noong 1951. Dagdag na trabaho at mas mura at maginawang biyahe ang inaasahang ihahatid ng toll road na magdudugtong sa South Luzon Expressway at sa Bicol Region. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Albay Representative Joey Salceda, aaprubahan na ng Toll Regulatory Board ang final engineering design para sa unang bahagi ng SLEX Toll Road 5. Sakop ng disenyong ito ang bahagi ng Lucena hanggang Gumaca sa Quezon Province. Ayon kay Salceda, malaking ginhawa ang itatayong bahagi ng toll road sa mga commuters at mga truckers na papuntang Kabikulan. Mapapadali rin at mababawasan ang gasto sa pagdadala ng mga mahalagang produkto tulad ng pagkain, lalo na tuwing panahon ng sakuna. Bukod dito, maidudugtong ang bagong toll road sa Bicol Ecozone sa Libon, Albay, gayon din sa itatayong agricultural superport ng Department of Agriculture na magbubukas ng nasa 8,000 bagong trabaho. Plano naman ni Salceda na isulong ang pagpapatayo sa Naga-Legazpi segment ng Toll Road 5 para maabot ang iba pang lungsod sa Bicol Region. Mapapadali rin anya ang pagpunta sa Bicol International Airport na makakatulong na palakasin ang turismo at pagnenegosyo. Sa balitang business, maglalaan ang Metro Pacific Tollways Corporation o MPTC ngayong taon ng pondong 35 billion pesos sa kanilang proyekto sa pagpapalawak ng mga expressways sa bansa.
Ayon kay NLEX Corporation Chief Finance Officer Maria Teresa Well, karamihan sa pondo ay ilalaan sa katimugang bahagi ng bansa. Kabilang dito ang Cavitex C5 Link na magpapadali sa biyahe ng mga motoristang mula Makati at Taguig papuntang Parañaque, Las Piñas at Cavite. Nakatakda namang matapos ang buong Cavite segment ng Cavite-Laguna Expressway ngayong taon. Sa ilagang bahagi naman, nakapila ang mga proyekto ng MTPC na NLEX C5 Link Segment 8.2 Section 1A at pagpapalawak ng NLEX Phase 3. Samantala, patuloy ang modernisasyon sa mga sangay ng Casino Filipino sa buong bansa sa pamamagitan ng installation at operation ng halos 2,000 bagong klase ng slot machines. Ayon sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, nagsimula ng mag-install ng mga makabagong slot machines noong Setyembre 2024 at nakumpleto noong Disyembre. Isinagawa rin ang rehabilitasyon at pagpapalawak ng kanilang casino facilities pati na ang mga bagong pakulo na may malalaking papremyo para tumaas ang bilang ng mga bumibisita sa Casino Filipino. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Alejandro Tenco, ang modernisasyon na ito ay parte ng kanilang dedikasyon na gawing kasiyasiya at world-class ang karanasan ng bawat manlalaro at makatulong din sa kaunlaran ng bansa. Sa ibang balita, ipinasubasta ng gobyerno ng Japan ngayong Lunes ang stockpile nito ng reserbang emergency rice para mapababa ang lokal na presyo ng bigas. Dumoble ang presyo ng bigas, bunsod ng shortage na epekto ng mababang ani noong tag-init. Pinalala ito ng nangyaring panic buying dahil sa babala ng mega quake, gayon din ang umano'y pag-hoard ng supply ng ilang negosyante. Sa Miyerkules ay pipili ang Agriculture Ministry ng mga mananalong bidders ng 150,000 na tonelada ng bigas na magbebenta sa mga ito sa katapusan ng Marso. Umaasa si Agriculture Minister Taku Eto na mapapabilis ang distribusyon ng bigas para maabot ang mga mamimili sa lalong madaling panahon. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Barcelonia. Ito ang PNA Headlines, nag-aatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.